Praise God. Magandang umaga po sa ating lahat. At minsan pa po tayo po ay nasa usapang Biblia. At napakaganda po ng topic na ito na ibinigay ng Panginoon ngayong umaga. But before anything else, let us have a quick prayer today. Let us bow down our head and close our eyes. Praise God. Father in heaven, once again, Lord, through your Son, Jesus Christ, through the guidance of your Holy Spirit, we thank you once again, Lord, for this privilege of serving you through this Usapang Biblia. I pray, O God, that you may continue, Lord, to cover me with your precious blood. And I pray, Lord, that you continue to strengthen me physically, mentally, emotionally, and spiritually. And Lord, for those who are going to listen to this morning's Usapang Biblia, Lord, may continue to bless them, guide them, and lead them. And we know, Lord, that there's a reason why the topic for today is this, oh Lord. I hope and pray that all of them who are in a situation nowadays, Lord, that are not pleasing or not in a good condition, Lord, I believe, Lord, there's a reason behind. And the only thing we could do, Lord, is come unto you, pray to you, O Lord, and may all our requests, Lord, be mentioned unto your feet, O God, because we know that you are an answering God. Ang madakilang Diyos na makapangyarihan sa lahat. Salamat po sa magandang umagang ito na minsan pa kami naririto upang lumapit sa iyo, maranasan na yung presensya, O God. At salamat, Panginoon, sa yung pagkalinga sa bawat isa sa amin. At salamat, Panginoon, sa yung katapatan sa bawat araw ng aming mga buhay. Minsan pa, Lord, samahan mo po ang iyong lingkod upang ikaw lamang mataas sa magandang araw na ito, Lord, na pinagkatiwala mo sa iyong lingkod upang ihayag ang mga salitang ito. Salamat po, Diyos. Ito po ang aming dalangin sa matamis sa pangalan ng bugtong anak na si Jesucristo na aming Panginoon at aming tagapagligtas. Amen and amen. Praise God. Ang topic ko po sa magandang umagang ito ay pinamagatang kong pag di mo na kaya, tawag ka lang kay Lord. Amen. Tawag tayo sa Panginoon. At alam natin po na ating tatawagan ay walang iba kundi ang ating Diyos, Ama na nasa langit, sa pamamagitan ng pangalan ng ating Panginoon Jesucristo. At alam natin na sa tulong ng banal na Espiritu kung ano mga bagay na ating ipananalangin. So, pag-usapan po natin, ano ba ang sitwasyon natin sa panahon na yun? Ano ba yung mga bagay na parang pakiramdam mo hindi mo na kaya? Okay? Basahin po natin ang salita ng Panginoon. Praise God. Okay, sabi po ng Jeremiah 33 verse 3, katulad po nung minention ko kanina, ang ating pong topic ay pag di mo na kaya, tawag ka kay Lord. Okay? Sabi po sa Jeremias sa Tagalog, sa Jeremias sa English po ay Jeremiah chapter 3 verse 33. So ang sabi po dito, tumawag ka sa akin at ako'y sasagot sa iyo. At ako'y magpapakita sa iyo ng mga dakilang bagay at mahihirap na hindi mo nangalalaman. Sa English po, call unto me and I will answer you and I will show you great and mighty things which you do not know. Pag-usapan po natin. Sabi po ng binasa natin, tumawag ka. Kanino po? Sa Diyos. At sabi niya doon, siya'y sasagot. So, ang sagot po ng Panginoon, alam natin, oo, hindi, at hintay ka lang. Okay? So, kung ano man ang sagot na yan, alam natin ang Diyos ay sasagot sa lahat ng kaparaanan. At sabi ng binasa natin, siya ay magpapakita ng mga dakilang bagay at mahihirap na hindi mo nalalaman. Tanong, ano ba yung mahihirap na yun na hindi mo nalalaman? Ibig sabihin po doon, ang ipapahayag sa iyo ng Panginoon, ay sasagot sa iyo ng Panginoon, ay mga bagay maaring hindi maintindihan ng human understanding. Hindi, things that you cannot grasp or you cannot fathom, sabi po sa English. Ibig sabihin, may mga bagay na nangyayari sa ating buhay na marahil hindi mo maintindihan kaagad-agad. Kasi nga sabi, nung binasa natin, mga dakilang bagay, mighty things, okay? And na hindi mo kayang maintindihan. Pero ang pinakamahalaga po sa binasa natin ay tumawag ka sa Panginoon. Ano man ang sitwasyon mo, tumawag ka sa Panginoon. At sabi, siya ay sasagot. Ngayon, tingnan po natin mga kapatid, ano po ba ang sitwasyon natin sa mga panahon na ito? Alam ko, buong maghapon natin pag-usapan ng sitwasyon mo ay hindi matatapon. Pero tingnan natin kung ano ang sitwasyon mo. Kasi lahat naman ng sitwasyon natin nakabase din sa Bible. Okay? Alam natin, bakit mo alam? Kasi alam natin ang salita ng Diyos. So pag-usapan natin ngayon mga kapatid, ano ba ang kalalagayan mo sa panahon na ito na pwedeng tugunin ng Panginoon? Okay, buksan po natin ang ating babasahin ngayon. Ito po ay nakasulat na sa Bible, na iayos ko na po. Ang nakalagay dito ay, ano ba ang kalalagayan mo? Okay, kayo lamang po ang makasasagot. Sabi po ng James chapter 5 verse 13 to 15, basahin natin. Nahihirapan ba ang sino man sa inyo?
So, sa mga panahon na yun na may pandemic, ay maraming sasagot, ay nahihirapan po talaga kami, pastora. So, maaring ang sitwasyon mo, wala kang trabaho. Maaring ang sitwasyon mo, wala kang pambili ng pagkain. Maaring ang sitwasyon mo sa panahon ngayon ay hindi mo alam kung saan ka kukuha ng panggastos. Hindi mo alam kung saan ka kukuha ng pambayad ng renta o pambili ng pagkain, whatsoever. Pero ang sabi ng Panginoon, mga kapatid, tingnan nyo to. Nahihirapan ba ang sino man sa inyo? Ano po ang sinasabi? Manalangin siya. So ano man ang sitwasyon mo, ang kailangan mo lang gawin ay manalangin. Sapagat yun po ang sabi ng Biblia. Nahihirapan ka ba? Ikaw lang makasasagot, mga kapatid. Pero ang sabi ng Biblia, ang sagot ay manalangin siya. Praise God. Kung hindi ka pa nananalangin ngayon sa paggising mo, this time manalangin ka pagkatapos mong makinig sa salitang ito. At sabi pa, mga kapatid, ito pa, yung kabaligtad naman, nagagalak ba ang sino man? Ibig sabihin, kung ikaw naman ay masaya ngayon, ay umawit siya ng papuri sa Diyos. Okay, marami na po ngayon awit sa matatagpuan sa YouTube na papuri sa Panginoon. Ikaw na lamang marahil minsan ang kailangan magbigay ng panahon. Okay? At sabi po dito, ito na matindi ngayon, kung kayo ay may sakit, sabi po dito sa binabasa natin dun sa third paragraph, kung kayo ay may sakit, sabi dito, ipatawag ninyo ang mga pinuno ng iglesia. Ayan, mga kapatid, kung kayo ay may sakit, ipatawag nyo ang mga pinuno ng iglesia upang ipanalangin kayo at pahiran ng langis sa pangalan ng Panginoon. So, dalawang bagay po ang mangyayari dito. Ipatawag ang mga pinuno ng iglesia o mga elder of the church at kayo ipanalangin. Okay? Pangatlo, pahiran ng langis sa pangalan ng Panginoon. Tanong, paano po natin magagawa ito sa panahon ng pandemic? Okay, nakita nyo po, kung kayo ay may sakit, ipatawag ang pinuno na iglesia. Kung may pandemic nga po ngayon na hindi makalabas, may mga lockdown, meron na po tayo ditong mga live video. So, ang magagawa lang ay tawagin mo yung pastor mo, tawagin mo yung elder mo, magpa-lay hands ka kahit dito lang sa phone. Wala naman, hindi naman maikli ang kamay ng Diyos at ang hindi naman kami nagpapagaling kundi ang Panginoon. So, ibig sabihin, kapag ikaw ay may sakit, ipatawag ang matanda na iglesia, ipanalangin ka. Paano yun, pastora? Paano natin magagawa yung pagpahid ng langis sa pangalan ng Panginoon? Madali rin naman gawin yon. Di kumuha ka ng langis at ikaw nang maglagay sa kamay mo at hayaan mo na ang kamay ng iyong pinuno ng iglesia o elder ay magpatong ng kamay sa cellphone. Kasi, tandaan nyo, mga kapatid, ang lahat ng bagay sa Biblia ay pagsunod lamang. O kung may oil ka dyan, ilagay mo sa ikaw na mismo magpahid at patuloy na ipanalangin ka na namiminuno sa pamamagitan ng live video o kaya video call o kaya messenger o kaya Facebook, whatever. Basta magawa nyo lang ito. Amen? Lalo na ngayon sa mga panahon na may mga sakit, marami may sakit, marami man nararamdaman, lalo na ang COVID-19. Kahit na yung mga nasa COVID-19 na nasa banig ng karamdaman, kung meron kayong kakilala na alam nyo, elder of the church, mga pastor, ay magpa-pray kayo. Amen? At walang imposible sa Panginoon. Ang kailangan lang natin sundin yung pinagagawa ng Diyos. Tingnan nyo yung sagot ng Panginoon. Kung mababasa natin, sabi, kung kayo ay may sakit, ipatawag niyo mga pinuno na iglesia upang ipanalangin kayo at pahiran ng langis sa pangalan ng Panginoon. Ano ang sagot? Pagagalangin ng Diyos ang may sakit. Ulit, pagagalangin ng Diyos ang may sakit dahil sa panalangin may pananampalataya. Tandaan nyo, mga kapatid, hindi lang enough ang manalangin, kundi kailangan ang panalangin ay may pananampalataya. Yung sinasabi kanina nung ating binabasa, okay? Sabi dito, pagagalingin ng Diyos ang may sakit dahil sa panalangin may pananampalataya. Okay, hindi lang yun, mga kapatid. Anong tugon? Palalakasin siya muli ng Panginoon at patatawarin ng kanyang mga kasalanan. Purihin ang Panginoon, hindi lang kapag gagalingin sa iyong pisikal na pangatawan, kundi kung ikaw naman may kasalanan, kung ikaw hihingi ng tawad, ay patatawarin ka ng Panginoon. So, ibig sabihin, mga kapatid, yung naririnig nyo sa akin sa magandang umagang ito, ay binasa ko lang lahat sa Bible. Kasi kayo lamang at ako nakakaalam ng sitwasyon nyo ngayon. With all honesty, mga kapatid, ako po ay masakit na ang lalamunan ko, hindi po dahil na marami akong nararamdaman, kundi ilang araw na po ako nagsasalita na nagsishare ng Word of God. Ako po ay nagsisell group like Monday, 3 hours. Okay? Meron kaming prayer meeting ng mga kapatid ko every day. Okay? Nag-worship kami consistently in 3-day time because yun po in-impress ng Lord na manalangin sa Panginoon. Kagabi, nag-share ako ng cell group, 2 oras, dire-diretso nagsasalita, mga kapatid, at marami pang iba.
Subalit masakit na po ang lalamunan ko dahil sa sobrang paghayag, sobrang pagtuturo. At kanina ay parang, Lord, pahinga muna kaya ako kasi masakit na lalamunan ko. Pero inimpress sa akin ng Lord na kailangan kong i-share itong mensaheng ito. Na ngayon lang din ibinigay ng Panginoon. Mga 11:30 to 35 ibinigay ang mensaheng ito. Kaya ibig sabihin, gusto ng Diyong na ipahayag ang kanyang mga salita. Ngayon ang sabi, tumawag lang tayo sa Panginoon at siya'y sasagot. Siya ay gagawa ng mga makapangyarihang bagay na mahirap maintindihan ng tao kasi ang Diyos ay naghihimala. Ngayon, sabi ko, binasa natin, ano man ang sitwasyon mo, ano man, may sakit ka, pagagalingin ka ng Diyos, tawagin mo lang yung mga namiminuno o mga elder of the church. Magpahid ka ng oil kasi hindi naman tayo pwede magkita ng personal at ang ilalahad lang mo lang ang kamay, palahad mo lang yung kamay ng pastor o mga namiminuno at alam natin ang Diyos ay magpapagaling. Dahil ang Diyos naman ay nagpapagaling, hindi naman tayo ang nagpapagaling kundi yung Diyos. At ang kailangan lang ng Panginoon ay pagsunod. Okay? At sabi dito, kung kayo may sakit, magpanalangin ka sa namiminuno. At sabi dito, kung ikaw naman ay, gusto mo ng kalakasan, gusto mo ng paghingi ng tawad sa Diyos, ang Diyos na may magpapatawad sa iyo. At kung masaya ka naman, sabi nung binasa natin kanina, ay magpuri tayo sa Diyos. Hallelujah. Minsan, hingi lang tayo ng hingi sa Lord, pero hindi natin napapasalamanan at napupuri yung tumutugon sa lahat ng ating panalangin. Okay? So at ang conclusion ko mga kapatid, maikli lang ito. Sabi po dito sa conclusion ko, Jeremiah 32 verse 27 o kaya Jeremias 32:27, sabi po dito, ako si Yahweh. Wala pong iba kundi ang ating Panginoong Diyos, ang ating Panginoong si Kristo. Kaya ibinigay ang kanyang buhay para sa iyo at para sa akin. Ako si Yahweh, ang Diyos ng lahat ng tao. Walang bagay na mahirap para sa akin. Okay? Tingnan niyo mga kapatid, positibo ang sagot ng Panginoon. Okay? Kung nahihirapan ka, sabi, tumawag ka lang sa Diyos. At kung ano man ang sitwasyon mo na nahihirapan ka, nabanggit ko na lahat, may binanggit ang Lord, deklarasyon, walang mahirap sa Diyos. Okay? Walang mahirap sa Diyos. So, ang kailangan lang ng Panginoon ay lumapit ka sa Kanya na may pananampalataya. Sabihin mo kung anong laman ng puso mo. Sabihin mo sa Lord kung anong lahat ng pinagdadaanan mo. At lagit-lagi sa panalangin ay unahin natin tawagin natin yung Amang Diyos. Sa tulong, okay? Sa pamamagitan ng pangalan ng Panginoon si Kristo at sa tulong ng banal na Espiritu ng Diyos. Kasi mahirap manalangin, Panginoon, mga kapatid, kung hindi tayo i-guide ng banal na Espiritu ng Diyos. Kasi ang Espiritu rin ng Diyos ang nagtuturo sa atin at nag-guide sa atin at nag-lead sa atin kung anong mga bagay na ating ipinanalangin. So may clear lang to. Lagi nyo narinig sa akin, as much as possible, it's just a 15 minutes exhortation. At sa biyaya ng Panginoon, nagagawa natin ang mga bagay na ito. At lagi tayo nagtatapos mga kapatid sa panalangin. Kayo na may mga problema ngayon, taas nyo yung kamay. Kayo ipananalangin ko. Ano man ang sitwasyon? Ikaw ba'y may sakit? Ikaw ba'y masaya? Ikaw ba'y may ninanais sa Panginoon? Ano man ang kalalagayan mo? I will pray for you, whoever you are. Saan ka man naroon, akin ikaw ipananalangin. Amen? At ipanalangin din natin yung mundong ating kinagagalawan. To God be the glory. Tayo po ay pumikit, tayo po ay manalangin. Madakilang Diyos na makapangyarihan sa lahat. Salamat po sa magandang umagang ito. Na minsan pa pinaalala mo sa amin na kung ang sino man ang nahihirapan ay tumawag sa iyo sapagkat ikaw ay sasagot. Lagi kang sumasagot, Panginoon. At hayaan mo, Panginoon, na sa magandang umagang ito, sino man may sakit at karamdaman, Lord. Ubo, sipon, Lord, high blood, diabetes, Panginoon, ang nararanasan, Panginoon, may hika man, may pneumonia man, may COVID-19, oh God. Meron mang pinagdadaanan, anxiety, depression, kalumbayan, kalungkutan, ang Diyos ay may sagot, Panginoon. At salamat, Panginoon, na sa punto kami na meron kaming kagalakan sa aming mga puso sapagkat ikaw ay aming Diyos. Salamat, Panginoon, na meron kaming kapayapaan sa mga oras na to na ikaw din ang nagbigay ng kapayapaan na meron kami. At salamat, Panginoon, ikaw ang aming kalakasan sa gitna, Panginoon, na aming mga pisikal na pangatawan ay merong nararamdaman at nahihirapan ay patuloy kaming tumatawag sa iyo, O Diyos. Sapagkat alam namin na ikaw ay may tugon. Ikaw ay makapangyarihan, Diyos. You are a mighty God. You said in your word, Lord, call unto me and I will answer you and I will show you great and mighty things which you do not know, Panginoon. Naghihimala ka mga bagay na sa tingin namin na hindi makapangyayari, pero sapagkat makapangyarihan ng Diyos namin, ay makapangyayari ang lahat ng bagay sapagkat ikaw ay Diyos ng himala. Sa mga oras na to, Lord, ikaw ay magpapagaling na may sakit at karamdaman. Ang sino man, Panginoon, na may kasalanan, ito ay pahayag nila ang kanilang
mga kasalanan, ay tapat ka na magpapatawad ng amin at kanilang kasalanan, O Diyos. At sa magandang umagang ito, Panginoon, kung meron man nagagalak ang puso, may mga tugon ng Panginoon, ay purihin ka namin, Lord, luwalhatiin ka namin, O Diyos, sapagkat sinabi mo sa iyong mga salita, kung kami nagagalak ay magpuri kami sa iyo. Huwag namin kalimutan, Panginoon, na magpasalamat sa lahat ng bagay na yung ginagawa sa aming mga buhay. At kayo na wala pang pagkakakilala sa tunay na Diyos. Maaring tumatawag kayo sa Diyos, pero ba't walang tugon? Baka hindi tunay na Diyos ang inyong mga tinatawagan. Basahin natin ang Biblia sapagkat merong Jesus ng Biblia na tagapagligtas. Ang representasyon ng Diyos ay Espiritu, kaya dapat siyang sambahin sa Espiritu at katotohanan. Hindi siya representasyon ng anumang imahe, hindi siya representasyon ng anumang larawan, kundi siya ay Espiritu na hindi natin nakikita, subalit nararanasan mo siya'y gumagawa sa buhay mo at sa buhay ko. At yun ang nais ng Panginoon. Kung ikaw na nagnanais magkaroon ng personal na relasyon sa Diyos, inaanyayahan kita na sabihin mo lang ganito, Panginoong Jesus, lumalapit ako sa iyo. Patawarin mo ako sa lahat ng aking nagawang kasalanan, Amang Diyos. At tinatanggap ko ang iyong bugtong na anak na si Jesus, na napako sa krus ng Kalbaryo para ako ay mapatawad sa lahat ng aking kasalanan. Kaya Panginoong Jesus, tinatanggap kita bilang Panginoon, tagapagligtas ng aking buhay. At Amang Diyos, bigyan niyo po ako ng kapangyarihan na maging anak mo. Sinabi mo sa John 1:12, Panginoon, ang sino man tumanggap sa Kanya, kay Jesucristo, ay bibigyan mo ng kapangyarihang maging anak mo. Salamat, Panginoon, sa isang pribilehyo na binibigyan mo, Panginoon, na sino man manampalataya na maging iyong anak. At sa mga oras na to, Lord, gabayan mo ako, Panginoon. Tatulong na yung banal na Espiritu manahan sa aking buhay upang sa ganoon ay gabayan ako sa aking buhay Kristiyano. Salamat, Panginoon, sa panalangin na ito, na kung ikaw sino man na sinabi mo ito na tinanggap mo si Kristo bilang Panginoon tagapagligtas ng iyong buhay at inayayahan mo ang Diyos na bigyan ka ng kapangyarihang maging anak at sa tulong ng banal na Espiritu ay magampanan mo ang buhay Kristiyano. Ay patuloy kang saliksikin ng mga salita na mababasa sa Biblia. At ganoon din, Panginoon, sino man nanalangin sa inyo na ganito ay pagpalain kayo ng Diyos. Mabuhay kayo na may kabanalan, mabuhay kayo ng ayon sa mga salita. Sapagkat sabi ng Matthew 7:21, hindi lahat ng tumatawag sa Panginoon, makakapasok sa kaharian ng Diyos, kundi siya lamang na gumagawa ng kalooban ng Diyos. Sa magandang umagang ito, Panginoon, patuloy po kaming mananalangin para sa mundo. Lord, I pray, Lord, that you continue to destroy the COVID-19 in the name of Jesus Christ of Nazareth. You already destroyed this, O God, by your power, because many among us, Lord, are praying unto you that the COVID-19, Lord, may end soon. And you have shown, Lord, your vision that this will come to end soon, O God. You already destroyed it, oh God. But the reality of it, Lord, will be felt by all of us, oh God, that it will come to an end, Panginoon. Alang-alang sa iyong mga pinipili, alang sa iyong mga anak, Diyos, na nananalangin sa iyo, nagpapakumbaba, tumatawag sa iyo. Lord, we are praying for the whole world, Lord. Heal the world. We are especially mentioning the Philippines, Japan, and America, oh Lord. I pray for our President. Continue to strengthen his body. Give him wisdom and knowledge, Lord, that is coming from you. Lord, dumating sa kanilang kaligtasan, hindi lang sa kanya, maging the Prime Minister of Japan, where we are, oh God. Have mercy upon the Japanese people. May they come to know you as their Lord, God, and Savior. And Lord, President Trump, I know he's a believer, oh God. I pray that you continue to cover him with your precious blood. And Lord, let the wisdom and knowledge, Lord, be upon him right at this moment, Lord. Tulungan mo, Panginoon, ng bawat isa na maggawa, Panginoon, ang dapat gawin, Lord, to battle this COVID-19. I know, Lord, you will give them wisdom, Lord, especially those who entrust their lives unto you, have relationship with you. Hindi lang, Panginoon, kundi ang buong mundo, Lord, nakakaranas ng COVID-19. Nakakaranas, Panginoon, ng anxiety, depression, sicknesses and illnesses, oh God. Alam namin na kailangan lang namin tumawag sa Diyos at humingi ng tawad sa iyo, Panginoon, habang ikaw, o Diyos, ay nagpapatawad pa, sapagkat isang araw hindi ka na darating na tagapagligtas, kundi ikaw ay darating na hukom. Dalayan ko rin, Panginoon, ang buong mundo, o Lord, hallelujah. Ang mga men and women in uniform, O Lord, ang mga frontliners, O God, ang mga nurses, doctors, O God, hallelujah, mga pasyente, Lord, pagalingin mo sila, ano man ang karamdaman at kasakitan, lalo ng mga nagtitiwala sa iyo, tumatawag sa iyo, Panginoon, may pananampalataya. Dalayan ko rin, Panginoon, ang mga ginagamit mong mga LGUs para makatulong, O Lord, sa mga nangangailangan. Ang mga drivers, O God, tricycle, bus drivers, O God, mga jeepney drivers na hanggang ngayon hindi pa nakalalabas, Lord, have mercy upon them. Dalayan ko rin, Panginoon,
ang mga simpleng mga gwardiya, O God, ang mga vendors sa palengke, ang mga pharmacists, Panginoon, yung mga nagdi-deliver ng mga pagkain, Lord, saan man dako ng mundo, Lord, gabayan at ingatan mo sa lahat ng kaparaanan. Tinataas din namin sa iyo, Panginoon, ang aming mga mahal sa buhay, saan man sila naroroon, sa Pilipinas, sa ibang bansa, aming mga magulang, kapatid, kapitbahay, kaibigan, Lord. Bless them, O God. Cover them with your precious blood and us, Lord. At mga lumalabas araw-araw na nagtatrabaho, even our husband, our children, O Lord, wherever they are right now, let the covering of your precious blood be upon them, and let the protection of the angels, Lord, be upon each and every one of us. At Lord, hayaan mo na patuloy kaming lumago sa pagkakilala sa iyo sa pamamagitan ng pagbabasa namin ng aming Biblia. At hindi lamang pagbabasa ng Biblia, Panginoon, kundi hayaan mo na i-apply namin ang iyong salita. Huwag lang kaming manampalataya, kundi faith with works, O God, because faith without work is dead. Hayaan mo, Panginoon, na ikilos kami na iyong mga salita at sampalatayanan namin na iyong mga salita. At hayaan mo, Panginoon, ang tao'y tumawag sa iyo habang ikaw ay masasumpungan. At habang kami, Panginoon, ay tumawag sa iyo habang ikaw ay malapit. Ang madakilang Diyos na makapangyarihan sa lahat. Heal all sicknesses and illnesses in our bodies in the name of Jesus Christ of Nazareth. And Lord, may we continue, Lord, to serve you with all our might, with all our strength, with all our soul, with all our being. And may we love you, Lord, with all whole our being, O God, hallelujah. At samahan kami niyong banal na Espiritu araw-araw na aming mga buhay. At hayaan mo, Panginoon, na maging patotoo kami sa lahat ng tao na nakikilala namin, nakasalumuha namin. At alam namin, Panginoon, na patuloy na ingangatan mo ang iyong mga anak, Lord, from the pastors, evangelists, teachers, prophet, apostles, sa mga members, O Lord, ng church all over the world, all the churches, O God, hallelujah. Bring back, Lord, the fellowship, O Lord, around the world, O God, lalo na yung mga malalaking churches, O God, that they cannot go and have the fellowship, Lord, because of the pandemic. Lord, nothing is impossible to you. Or just reminding us that there is God. We just have reminding us, O Lord, that whatever sins that we may committed unto you, Lord, may we ask forgiveness unto you. Lord, hayaan mo kami magpakumbaba sa iyo, Panginoon, at patuloy na talikuran anumang bagay na hindi nakalulugod sa iyo. Magmahalan kami sa isa't isa, Panginoon, sapagkat ikaw ay Diyos ng pag-ibig. Ama, dakilang Diyos na makapangyarihan sa lahat. Sino man na nakararanas, Panginoon, na anumang kalalagayan, Lord, na nahihirapan sila, sabi ng iyong mga salita, tumawag lamang kami sa iyo, Lord. Call, sabi ng salita ng Lord, Jeremiah 33, verse 3, call unto me, and I will answer you, and I will show you great and mighty things which you do not know. Salamat, Panginoon, sa iyong mga pangako sa magandang umagang ito. At minsan pa sinabi mo, O Diyos, na walang mahirap sa iyo. Ama, dakilang Diyos na makapangyarihan sa lahat. Salamat po sa magandang umagang ito. At minsan pa, maingat ko pong ibinabalik sa iyong lahat ng papuri, lahat ng pasasalamat sa tayong pangalan, yung bugtong anak na si Kristo na aming Panginoon at aming tagapagligtas. In Jesus Christ's name we pray. Amen and amen. To God be the glory. Hallelujah. Hi, Sister Beth. Praise God. Hi, Sister from Malaysia. How are you, kapatid? To God be the glory. Amen and amen.